Nagumpisa na ang bakbakan sa Senado sa issue kung totoo bang gumagamit ng iligal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Nagmula ang tanong ng publiko matapos mag-viral sa social media ang ilang PIDEA documents na nagsasabing naging target noon ng isang anti-drug operation si Noy Senador at ngayon Presidente Marcos. At dahil siya ang pumirma sa pre-operations report, napilitang lumitaw sa Senate investigation si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Nanindigan si Morales na totoo ang operasyon at siya ang tumipa ng pre-ops. Batay sa salaysay ng isang confidential informant na itinuturo si Marcos at ang artistang si Maricel Soriano na umunay gumagamit ng white powdery substance. Pinabulaan na ng PIDEA ang mga dokumento at iniit na wala ito sa kanilang database. Pero ayon kay Agent Morales, hindi natuloy ang operasyon laban kay Marcos at iba pang mga kasabwat kaya hindi ito napasok sa Plans and Operations Reports Management Information System o PORMIS ng PIDEA. Nauna ng pinag-iingat ng PIDEA ang publiko sa paglaganap ng mga peking dokumento gamit ang Artificial Intelligence o AI. Subalit para sa chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi AI-generated ang mga kumalat na dokumento. Sang-ayon rin dito ang isang political strategist. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito. Dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature niya yun, at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report ay inamin na rin ng PIDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan at sasakyan ng team leader personal vehicle ng team leader ni Morales. So, klaro kayo, aside from that, nakita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung subcopy na yon kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential, nakita ko doon sa letter C at saka sa letter A yung markings ng butas ng panser. Yung magbutas ka ng panser para ipasok mo sa passenger yung dokumento, yung papel. May mga butas may mga butas. Ibig sabihin old files ito. Somebody is keeping these old files. The number one question sa isip ng mga tao, totoo ba yung dokumento? Oo. Ikaw ba gumawa ng dokumento? Oo. Ikaw ba pumirma nito? Pirma mo ba ito? Oo. Ano pa ba naman ho ang kailangan natin to establish facts? Duda rin si De La Rosa sa testimonya ng immediate boss ni Morales sa Intelligence and Investigation Service noon o ISS na si Director Martin Francia. Sabi kasi ni Morales, nag-usap sila ni Francia bago ang Senate hearing, bagay na itinatanggi naman ng dating hepe ng ISS. Tinanong ko kahapon, ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito at ito'y ma-discover natin ngayon kung lalabas yung inibitahan natin na isa pang former PIDEA employee. May nanumpa namang 8 taga-PIDEA sa pagdinig at pinabulaanan ang sinasabing report ni Morales laban sa Pangulo. Pero nang tanongin kung naroon ba sila sa PIDEA nang kausapin ni Morales ang kanyang confidential informant, ay wala raw doon ang 8. Nandoon ba kayo sa presidente na yon? Sabi nila lahat sila, wala sir. Wala kami, hindi kami nandoon sir dahil Sabado yun. So, anong implication ngayon yung denial ninyo dito sa paano kayo nakapag-deny? Wala pala kayo doon sa PIDEA nung panahon na yun, nung araw na yun. Bakit kayo nag-deny na hindi nangyari yun? So, yun palang questionable na yung kanilang in-executive na affidavit. Madali sabi mukhang nagkakaisa sila para takpan yung katotohanan niya sa sinasabi ni Mr. Morales. Most likely, sir. Most likely. Samantala, maraming netizens na nakulangan sa paghawak ni Senator De La Rosa sa hearing. Subalit nanindigan ng senador na bilang chairman ng komite, mananatili siyang impartial at pakikinggan ang lahat ng panig. Bagay na siyang pinakapaksa sa pagsasagawa ng pagdinig. Some people are out for blood, sir. Gusto nila kaagad na i-persecute po yung presidente agad-agad without the benefit of hearing. Hindi na maganda yung proseso natin kapag gano'n ang mangyari. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to get to the bottom of it, makuha natin yung katotohanan. Tatalakayin ulit sa Senado ang issue sa susunod na linggo.